Sa ating naratibo ngayon, ating kilalanin si Julius Caesar. Si Julius Caesar ay isa sa mga pinakamahalagang taong namuno sa kasaysayan ng sibilisasyong Romano na nagbigay pundasyon sa sibilisasyong kanluranin. Ang kanyang ginampanang papel sa sibilisasyong kanluranin ay nagbigay direksyon sa landas na pinagdaanan ng kasaysayan ng Europa at malaking bahagi ng Asia Minor. At ang sibilisasyong kanluranin ay siyang balangkas ng estilo ng ating kasalukuyang pamumuhay at sibilisasyon. Makulay ang daigdig ng mga tao noon, kasing kulay ng daigdig na ating ginagalawan ngayon. Ang mga sentimentos ng mga tao noon ay kaparis ng mga sentimentos nating mga nabubuhay sa pangalawang milenya. Si Julius Caesar ay maari nating ihambing sa pinuno ng gobyerno ngayon na malakas ang otoridad at diktador. Ang pagkakaiba ay si Julius Caesar ay inangkin na ng kasaysayan at iniukit na siya sa panahong nagdaan. Kung ating tatanungin kung si Julius Caesar ba ay mahalaga sa kasaysayan ng mundo at maging sa panahon ngayon, ang kasagutan ay oo. Si Julius Caesar ay makapangyarihang Romanong general at estadista noong namuno ng malawakang bahagi ng mundo na pinagmulan ng kanluraning sibilisasyon. Ang pamunuan ni Julius Caesar ay nagbigay porma sa Republika Romano na naging Imperyo Romano. At ang Imperyo Romano ay siyang pundasyon ng ating kinabubuhayan ngayong panahon ng pangalawang milenya. Maging sa literatura klasiko, si Julius Caesar ay itinuring na mahalaga kaya siya ay bantog at tampok sa mga klasikong panulat lalong-lalo na sa mga panulat ni Shakespeare ng Inglaterra noong ika-15 siglo. Si Caesar ay pinanganak na Gaius Julius Caesar sa buwan ng Hulyo, petsa 12 o 13 noong 100 taon bago ng kapanahunan ng Panginoon o 100 BC. Siya ay galing sa pamilyang nobilidad at tinatawag na patrician. Sa mga kapanahunang ito ng kanyang kapanganakan, ang pinakamalaki at progresibong imperyo na pinamamahalaan ng isang makapangyarihang pamunuan ay binubuo ng mga iba-ibang lugar, magkakalapit at magkakalayo at ginawang mga probinsya o kolonya. Marami sa mga ito ay angkin at sinakop ng makapangyarihang hukbo ng mga mandirigma sa kanluraning bahagi ng mundo. Ang mga mandirigmang ito ay mga tubo na galing sa sinaunang lugar ng Roma. Iba-ibang mga tao at iba-ibang kultura ang pinamamahalaan ng mga pinili ng pamunuan na gobernador. Ang mga alituntunin at kautosang sinusunod ng mga gobernador ay mula sa iisang otoridad na galing sa kabisera. Ang kabisera ng gobyerno ay siyang kinaroroonan ng pinakamataas na pinunong diktador o hari. Kinukolektahan ng mga nahirang na mga gobernador ng buwis ang mga tao sa kanilang distrito o probinsya at ito ay pinapadala sa kabiserang pamunuan. Ang katiwalian at kasakiman ay karaniwan din sa mga distrito. Ang pagiging gobernador sa mga probinsyang nakakaangat at progresibo ay siyang pinagriribalan ng mga aspirante sa posisyon dahil mas malaki ang kanilang nakukubra at nakukurakot. Ang pagiging gobernador noon ay isang hakbang sa posisyong politika na makakapagdala sa isang opisyal kapag tumagal sa kabiserang Roma para doon naman siya ay manunuyo siyang para mahirang siya sa pangkabiserang posisyon. Kapag mayroon ng digmaan sa malayo na pagkakasangkutan ng pamunuan, palagi noong sabik ang mga opisyal ng militar na mahirang na mamuno ng hukbo. Ang pakiwari nila ay kapag mapanalunan nila ang labanan, mas madali silang payamanin ng kanilang mga masasamsam
kaysa ang makurakot nila habang sila'y nasa posisyon ng gobyerno at kanilang mahihinging mga suhol. At hindi lamang iyan, ang sino mang nagtagumpay sa digmaan na general ng militar, kapag bumalik na siya sa Roma, ang kanyang pagwawagi ay lalong makakadagdag sa kanyang popularidad, kapangyarihan at impluensya sa siyudad. Sinasalubong siya ng grandeng pagdiriwang at siya'y lubos na ipinagkakapuri ng kabayanan. Ipagmamalaki niyang ipatanghal ang kanyang mga tropeyo ng pagwawagi sa mga templo. Nagpapalabas siya ng mga palaro at mga pagtatanghal para sa kasiyahan ng mga tao. Kagaya ng mga labanan ng mga gladyador o mga mababangis na hayop na daladala nilang pabalik sa kabisera para gamitin sa mga pagtatanghal. Mabalik tayo kay Cesar. Sapagkat si Cesar ay galing sa angkan ng nobilidad, marami sa kanyang mga ninuno ang mga naging pinuno na humawak ng matataas na posisyon sa pamunuan at sila'y kinilala sa kasaysayan. Sa mga panahong iyon sa Roma, nahahati ang klase ng mga makapangyarihan noon, ang partido ng mga aristokrato at nobilidad na pinamunuan ni Sulla, Lucius Cornelius, Sulla Felix, at ang partido ng mga plebeo o mga karaniwang tao na pinamunuan ng nakababatang Gaius Marius. Ang dalawang panig na ito ay nagkukompetensyahan sa pagiging kilabot at naghihigantihan para mapagwagian ang pamumuno sa Roma. Nagtagumpay man si Sulla, hindi niya nakitil si Marius na nagtago kaya't ito'y nanatiling panganib sa pamunuan ni Sulla. Ang angkan ni Cesar ay panig kay Sulla, subalit isa sa kanyang mga tiyahin ay asawa ng matandang Marius. At si Cesar mismo ay kumuha ng asawa na anak ng makapangyarihang kaibigan ni Marius na si Cinna. Nagkakaedad noon ng 17 si Cesar noong pinakasalan niya si Cornelia. Subalit bago pinakasalan ni Cesar si Cornelia, si Cesar ay naitampang maipakasal sana sa isang dalagang nagngangalang Cosutia na anak ng mayamang pamilya mula sa angkang mga ngabayo. Inirekomenda noon kay Cesar ng kanyang ama mismo na tipanin niya si Cosutia. Subalit ayon sa isang manunulat ng kasaysayan na si Suetonius, noong si Cesar ay nagkaedad ng 16, naging obligado siyang makipagkalas kay Cosutia sapagkat sa panahong iyon, siya ay naturingang flamendialis o mataas na saserdote ni Jupiter. Ito ay matayog na opisyon ng pagiging pare at sinumang nasa estadong ito ay dapat makasal sa isang tradisyon ng taimtimang pagpapakasal na tinawag na confarreatio at nakalaan lamang ito sa mga nobilidad. Sa tradisyong kasalang ito, ang dalawang magpapakasal ay magkakasalong kakain ng kakaning gawa sa emer o farios. Ito'y sinaunang klase ng trigo. Ito'y kakainin sa seremonya na pangasiwaan ng Flamendialis at Pontifex Maximus, ang siyang pinakamataas na pare sa harap ng 10 saksi. Noong namatay ang kanyang ama at humiwalay na si Cesar kay Cosutia, pinakasalan ni Cesar si Cornelia. Karaniwan sa mga panahong iyon na ang kasalan ng mga matataas na mga tao sa sosyedad, mga aristokrato at nobilidad ay nagsasaalang-alang sa politika. Ang ama ni Cornelia na si Lucius Cornelius Cinna ay isa sa mga politiko sa Roma na may pinakamalakas na impluwensyang politika. Noong pinakasalan niya si Cornelia, si Cesar ay pinagkalooban ng malaking bigay-kaya na dote o dowry sa Ingles. Kaugalian noon na ang pamilya ng babaeng ikakasal ay magbibigay dote sa lalaking aasawahin o sa pamilya nito sa kanilang kasalan. Karaniwan noon na kabilang sa mga dote na ibinibigay ay lupaing ari-arian, mga aliping tagasilbi, alahas, ginto, kasuotan at iba-ibang kayamanan.
Sa mga panahong iyon, isang kabataan si Cesar. Mapusok ang kalooban at pabaya at hindi pa nakikialam sa mga bagay-bagay na politika at pampubliko. Noong inisa-isang usisain ni Shula ang mga kabataan at mga taong naroon na mahahatulan para masiguro niya na maalis lahat ang mga maari magsuporta kay Marius, napansin niya ang estado ni Cesar. Subalit mayroong mga taong nasa panig ni Shula na namagitan para hindi galawin si Cesar. Pinagbigyan ni Shula sa kondisyon na itakwil ni Cesar si Cornelia, ang kanyang asawa na anak ni Sina. Si Shula ay nagkaroon ng interes kay Cornelia at gusto niyang asawahin ito, kaya't pinagtangkaan niyang pwersahin si Cesar na diborsyohin niya si Cornelia. Hindi pumayag si Cesar at dahil nanganib na ang kanyang buhay, siya ay umalis sa Roma. Dahil dito, inalisan siya ni Shula ng kanyang titulo at opisyo. Kinumpis ka rin niya ang mga ari-arian ni Cornelia at maging mga ari-ariang namana ni Cesar mula sa panig ng kanyang ama. Inilagay ni Shula ang pangalan ni Cesar sa talaan ng mga kaaway ng publiko, kaya naging takas at patapon ito. Hindi naman nasira ang kalooban ni Cesar sa mga pangyayari. Umalis siya na ang kanyang disposisyon ay magaan. Mataas siya, magandang lalaki, nakakalugod ang kanyang pag-uugali at mahilig sa sosyedad. Subalit kaiba siya sa mga ibang miyembro ng aristokrato sa panahong iyon dahil sa kabila ng impluensya ng kanyang katauhan, hindi siya nagkaroon ng ambisyon na magsamantala sa mga pakinabang na nakalaan sa kanya. Ang sapantahan ng mga tao sa kanya ay higit siyang interesado sa mga personal na kasayahan kaysa maging dakilang komandante ng militar o kahit maging estadista. Bagaman umalis na si Cesar sa Roma noon, hindi na kontento si Shula at naging mainit pa rin ang pakiramdam nito tungkol kay Cesar. Subalit mayroong mga kaibigan ng angkan ni Cesar na namagitan para kay Cesar at nanghiling ng patawad o pardon para kay Cesar mula kay Shula. Tumanggi si Shula dahil sa kanyang pag-uusisa noon sa katauhan ni Cesar, maliban sa pagiging galing sa angkang nobilidad ito, nalaman ni Shula na bagaman nagpapakita si Cesar noon ng kawalang hilig sa militar at ang nangungunang interes niya ay pangkasayahan lamang, nag-aral si Cesar ng masigasig upang maging siya'y angkop sa mga bagay-bagay na tinutugis ng mga intelektual at taong may ambisyong magkaroon ng impluensya sa politika. Nalaman ni Shula na si Cesar ay nag-aral ng lengguaheng Griego, nagbasa ng mga gawa ng mga mananalaysay at mga manunulat sa kasaysayan, sumali sa mga panayam tungkol sa filosofiya at retorika at halatang may malalim na interes na magkaroon ng poder bilang mananalumpati. Sa mga panahong iyon, ang kakayahan at husay sa pagsulat at pagdiskurso ay malaking bagay sa sosyedad. Mahalaga ang mga ito sa pagkakaroon ng kapangyarihan at malakas na impluensya. Ang naging tagapagturo pa ni Cesar ay si Apollonius, isang kilala at ginagalang na intelektual na pilosopo at mananalumpati na nagmula sa isla ng Gresya na Rhodes. Sa paggabay ni Apollonius, naging mahusay na manunulat at magaling na orador si Cesar. Noong tumakas si Cesar mula sa Roma, siya'y nilalagnat noon ng pabugso-bugso. Una siyang nagpunta sa hilagang silangan ng Roma kung saan siya naglagalag ng tahasan, kahit alam niya noon na siya'y nanganganib sa mga nakakaalam na galit sa kanya si Shula dahil sinumang makakapatay kay Cesar at magdala ng kanyang ulo kay Shula ay siguradong mabibigyan ng malaking pabuya. Araw-araw siya noong nagpapalit ng tinitigilan at patago-tago palagi. Nahuli siya minsan ng isang senturyon. Ang isang senturyon ay komandante ng hukbong may 100 katao
at katumbas ito ng posisyon na kapitan sa hukbo militar na moderno. Hindi naman nabahala si Cesar. Sinuhulan lamang naman niya ang centurion ng malaking halaga at siya ay pinabayaan ng tumakas. Noong naramdaman ni Cesar na nanganganib na siyang talaga sa kapaligiran ng Roma, inot-inot siyang naglakbay na nagtungong silangan, kasama ang ilang mga kaanib niya hanggang sa nakarating sila sa may dalampasigan. Doon, siya'y sumali sa nagsasanay na hukbong militar sa kamay ni Marcus Minucius Thermus na noon ay naatasang sumakop sa siyudad ng Mylene. Taon noon ng 80 bago kapanahunan o ATBC at inutusan ni Thermus si Cesar na humiling ng armada mula sa kaalyado ng Persa noon na hari ng Bithynia kay Haring Nicomedes na pang-apat at siya'y sumakay ng bapor. Naglayag siya sa Asia Minor bago siya tumungo sa kaharian ng Bithynia sa lugar na ngayon ay Turkiya. Tumigil muna si Cesar sa korte ni Haring Nicomedes na nakababata sa kanya at kanyang kinaibigang matali. Samantala, si Sylla naman ay huminto na sa paghahabol at paghahanap sa kanya. Noong lumaon, ginawaran pa ni Sylla si Cesar ng kapatawaran sa batas o pardon. Nabuhos naman ang interes ni Cesar sa korte ni Haring Nicomedes na pang-apat at siya ay nanatili roon nang walang planong bumalik sa Roma. Samantala, sa mga panahong iyon, sa may bandang timog ng Pampang sa kabilang panig ng Asia Minor, naroon ang bulubunduking rehiyon na tinawag na Cilicia. Ito ay rehiyon na bahagi ng lugar ng Turkiya sa modernong panahon. Ang mga nakatirang mga tao doon noon ay napaghating mga taga-dagat at taga-bundok. Ang mga ito ay naggagawa ng mga bapor at malimit silang bumubuo ng malalaking pwersa na pumupunta sa dagat ng Mediterranea para sumalakay at magsamsam. Malimit silang mambihag ng mga nagsosolong barko at minsan ay maramihang hukbo ng bapor na gamit ng mga mangangalakal. Mayroon silang mga napatibay na mga puerto na dinidepensahan ng mga kutang mababangis nilang pinamamahalaan. Subalit sa kabila ng kanilang puwersa, ang kanilang kahusayang magdargat at mandirigma at ang kanilang katibayang mamuhay sa bundok, ang mga tao sa Cilicia ay kinulang sa isang mahalagang katangian ng isang pamuno ang mayroong marangal na militar. Wala silang mga makata at mananalaysay at walang nakakapagpahayag ng tungkol sa kanilang mga mahuhusay na katangiang bilang lupon ng tao. Samantalang ang mga Romano na kanilang mga kaaway ay nakakapagpahayag ng kanilang mga gawa at naipagbubulahaw nila ang kanilang pambababa, pangmamaliit at hindi magandang pagtingin sa mga tao sa Cilicia. Dumating ang taon na 78 bago kapanganakan o 78 BC at si Sylla ay namatay. Umalis si Cesar sa korte ni Haring Nicomedes at bumalik siya sa Roma bilang abogado at kanyang inusig ang mga kaanib ni Sylla. Pagkatapos ay nagtungo siya sa siyudad ng Rhodes sa Gresya upang mag-aral ng oratoryo. Dito, tinambang at inagaw ang kanyang sinasakyang bapor noong taong 75 bago kapanganakan sa malapit sa Pharmacusa. Isla ito ng Pharmaconisi na ngayong panahon, isang maliit na isla sa bandang hilagang silangan ng karagatang Aegean. Binihag ng mga pirata si Cesar at nanghingi sila ng perang pantubos sa kanya. Nainsulto si Cesar sa hiningi ng mga pirata na halagang pantubos sa kanya, 20 talents lamang. Ipinagpilitan niya sa mga pirata na humingi sila dapat ng mas mataas, ng 50 talents, dahil ang halagang ito ay mas angkop sa kanyang estado. Inutusan ni Cesar ang kanyang mga alalay na kaagad na pumunta sa mga siyudad sa Pampang para maghanap ng perang kakailanganing pantubos sa kanya. Sa pangyayaring ito, nakikitang lakas ng loob at kawalang takot ni Cesar.
habang siya'y nasa bapor na nasa kamay ng mga pirata, ang pinaiwan niyang kasama niya ay isang mediko at 2 lamang sa kanyang mga alipin. Sa laon ng 38 araw na nakulong siya sa bapor at habang naghihintay siya sa pagbalik ng kanyang mga alagad na magdadala ng perang pantubos sa kanya, siya'y nakisalamuha sa kanyang mga tagabihag na pirata. Nagsulat siya ng mga talumpati at idiniskurso niya ito sa mga pirata. Nakisali siya sa mga palaro ng mga ito sa barko at tinalo niya ang mga ito sa kanilang mga paligsahan. Isang araw, tinanong siya ng mga pirata kung sa balang araw na siya ang dadakip sa kanila at gagawin niya silang mga bihag kung ano ang gagawin ni Cesar sa kanila. Sinabi ni Cesar nang walang takot na kung mangyari yon ay ipapako niya sa krus ang bawat isa sa kanila. Pinagtawanan ito ng mga pirata. Hindi naglaon at dumating ang kanyang mga alagad na mayroon ng dalang perang pantubos sa kanya. Ibinayad dito ni Cesar sa mga pirata at siya naman ay pinalaya. Ibinaba siya sa bapor sa pampang ng Asia Minor. Pagkababa niya, kasama ng kanyang mga alagad, kaagad na tumungo si Cesar sa Miletos, ang pinakamalapit na puerto. Dito, kanyang inorganisa ang isang maliit na armada at mula doon sila'y pumalaot. Tumungo siya sa isla sa dagat na kung saan nagkubli ang mga pirata na noon ay kumpiyansang nakatigil doon at nagdiriwang sa kanilang perang natanggap. Agad na pinasalakay ni Cesar ang kanyang maliit na armada sa mga piratang naroon. Sinakop niyang mga ito at kinuha niya ang perang pinantubos sa kanya sa kamay ng mga ito. Binihag niya lahat ang mga piratang naroon at dinala niya ang mga ito sa pampang sa siyudad ng Pergamon o bayan ng Bergama na ngayon sa probinsya ng Izmir sa Turkiya. Doon, pinanindigan niya ang sinabi niya noon sa mga ito. Ipinako niya ang bawat isa sa mga bihag na pirata sa mga krus na kanyang ipinatayo sa may dalampasigan.